Nakapunta ka na ba sa Malaburakay na isla na pino at puting-puti ang buhangin sa murang halaga ngunit kayo lang ang turista? May mga fresh din na seafood na mabibili na tsak na inyong magugustuhan. Tara na sa Britannia Group of Islands, ang isa sa ipinagmamalaki ng Surigao. Usually pag ganitong mga buwan sa Surigao ay talagang tag-ulan. At syempre hindi ganun kaganda magpunta sa beach pag nagkataon. Pero mabuti na lang at napagbigyan kami sa araw na ito. Napakaaliwalas ng panahon habang binabaybay namin ang luntiang paligid na napalilibutan ng mga rice fields. Pagdating namin sa lugar ay talaga namang nakaka-relax kaagad. Paano ba naman? Puro malalaking bakawan ang daanan patungo sa sakayan ng bangka. Yung aming bangkang sinakyan ay kasya 15 hanggang 20 katao sa halagang 1,800 pesos lamang. Pero ngayon, since 5 lamang kami, ay hindi rin po pwedeng magsama ng ibang grupo sa bangka dahil kawawa naman ang ibang mga bangkero na pawang ito lamang ang kanilang ikinabubuhay. Maya-maya, umalis na ang bangka. Una ninyong madadaanan itong mga bakawan. Alam nyo ba na ang mga bakawang ito ay malaking tulong para proteksyonan ang ating mga baybayin, kaya wag natin itong putulin. Malayo pa lang ay tanaw mo na ang mga naglalakihang isla ng Britannia. 3 islang aming lilibutin ngayong araw. 4 sana kasama ang Naked Island na walang kahit anong puno kaya tinawag itong Naked Island. Ngunit sa lakas ng hangin na naging dahilan ng malakas na alon ay hindi na namin ito mapupuntahan. Sa sobrang ganda ng mga tanawin, papunta pa lang sa mga isla ay nakaka-excite na. Tanaw sa kalsada ang mga islang ito, kaya naman nadadaanan ko lang ito dati at ngayon ay mapupuntahan ko na. Kahit kasi taga dito lang ako sa Surigao ay first time ko din itong mapupuntahan, kaya ganun na lang yung excitement ko. Ito yung unang isla na pupuntahan namin. Katabi lang siya ng Naked Island. May mga puno din dito pero sobrang konti lang na mabibilang mo lang sa iyong mga daliri. Medyo malakas ang alon ng mga oras na ito pero dahil malaki naman ang bangka na aming sinakyan ay hindi ito gaanong ramdam. So habang papalapit na kami sa unang isla ng aming bibisitahin, di may tago ang saya ko dahil wala masyadong tao at napakaputi talaga ng buhangin. Medyo dahan-dahan ang approach namin sa gilid para i-park na itong bangka dahil malakas talaga ang alon. Pero sulit naman ang panahon dahil talagang pinagbigyan kami at hindi na umulan. Kita nyo naman, sobrang linaw ng tubig at napakaputi ng buhangin, di ba? Maya-maya lang nang naayos na nila ni Kuya ang bangka ay pwede na kaming bumaba. Di naman halata sa mga kasama ko na sobrang saya and excited nila, di ba? Lalo na at first time din nila dito sa Mindanao. At ganito pa kaganda ang unang islang napuntahan nila. Sa sobrang tuwa, ayun, napatambing pa siya. So nandito na kami sa isa sa mga island ng Britannia. Nakita nyo, wala masyadong puno. Ito lang, so ilan lang yung mga puno dyan. Pero pwede din yata kayong magstay dito kasi merong bangka din nakastay. At aba syempre, hindi kompleto ang punta mo sa lugar na ito kung hindi tayo kukuha ng mga picture. Ayan, di ba sobrang relaxing talaga ng lugar? Yung hampas lang ng alon at hangin ang iyong maririnig. Kung pwede lang, dito na tumira habang buhay, malayo sa stress at ingay ng city. Aura-aura muna tayo. Kuha tayo ng picture na magsisilbing alaala pag alis natin sa islang ito dahil di natin alam kung kailan or kung makakabalik pa ba tayo dito. Mga 15 to 20 minutes din kaming nagstay sa isla para enjoyin ang tanawin, ang malapulbos na buhangin at ang napakalinis at linaw na tubig. May 2 pang isla tayong pupuntahan kaya kailangan na din natin agad umalis. May ilan din pala kaming mga kasabay. After ilang minuto ay narating na namin ang isa pang isla. Grabe, stopover namin dito kami kakain, guys. Oh, ang ganda, oh. What a view. Sobrang ganda din ng isla na ito. May mga rock formations at tila ba may kuweba. Hindi matatalas ang mga bato at hindi rin madudulas. Di kagaya ng ibang mga beaches na aking napuntahan. Kami lang ang tao sa area ng isla na ito. Solong-solo namin. Sa oras na ito ay mga gutom na kami kasi nga oras na ng tanghalian. Biglaan lang yung aming lakad na ito kaya wala talaga kami masyadong na-prepare ng pagkain. Ang meron lang kami ay ang tirang hipon ng gabi at yung alimango. May nabili din kaming isang piling ng saging at nagdala ng sariling inumin at kumain sa buhanginan sa ilalim ng batong malaki sa harap ng humahampas na maliliit na alon. Mapapasabi ka na lang talaga na ganito ang buhay na gusto ko. Yung relax lang at halos walang iniisip na problema. Ang fresh, oh. Talaba. Una ini pagkasayod niyo na kuan.
Ah, ganun. Ang galing oh. Kasi kung titignan mo siya parang bato lang siya eh, no? Pero ano pala to? Talaba. Ang manguhaan eh, magdalag martilyo kasi namigil sa bato. Oh. So minamartilyo pa dito. Parang siyang corals eh, oh. Nakita namin yung mga nagtitinda ng mga seafood. Ang sea urchin, for 20 pesos lang to. Pero kapag ka gusto mo madami, ayan oh. Isang plato. First time namin. Lagyan mo ng suka. Isang balot. Ha? Parang balot. Lasang balot? Oh, yan oh. Ano, hindi mo explain? Do you explain? Eric. Yum, yum, yum. Kahit nung ano dito, pinapatikim nila free days. Free taste daw, te. Ayan oh. Paano ba yung buksan? Kailangan ni martilyo talaga oh. Ang hirap naman buksan niya. Bigas siya. Ah, matigas. Matingin ang laman. Next, Oh, talaba talaga. oh, slimy. Oh, slimy. Ang malapit ka sa slime. Oh, slimy. Ay. Ano? Ano ba to? Nakatingin na ako ng talaba. Eh, hindi naman nalalayo yung lasa. Lasang balot? Oo. Tingnan natin yun. Ano ba? Pechep lang, no? I'm not a fan of sea urchin. I prefer this one. Grabe, alit lang na naman niya oh. Tapos ganito pala ito kainin. Ay, ganito siya kalaki. Kala ko nga bato eh. Kaya nga eh. Yan. Sarap. Diretso. Masarap. Tik lang eh. Ako mahilig kasi talaga ako sa sa seafood. And masarap talaga yung fresh. Talaga tayo sa fresh. Sariwa. Mga hindi na niluluto. Anong title mo? Kumain ng bato. Coral reef. Ito, Parang yung ano, parang siyang pumuputok-putok sa loob. Ito talaga dapat meron talaga siyang ito klaseng suka. Maanghang na maasim. Tapos, yun, oh, ayun yung may shell. Ay, may ano. Pero ano lasa? Ang lasa Okay ng lang. totoo? Okay lang. Okay lang. Kasi you're not used to it. Yan. Pero kami dito mga ano, ayan, sanay. Gaya yung scallop. Oh, ganito pala yung scallop. Ang laki ng lagayan niya, no? Ganito lang sa kaliit, no? Papatikim lang ako ni ate.